Sabi nila, sa dulo ng daan, matatagpuan mo na siya. Yung taong nakatadhana sa'yo, dapat huwag kang tumigil at huwag kang matatakot. Dahil sa lahat na pinagdadaanan mo, may tadhanang nakalaan na tunay na magpapasaya sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Magkahalo kasi yung saya at inis, pero paano siya nakapasok dito sa bahay? Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Piero, bakit nandito ka? Sinong nagpapasok sa'yo dito? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Ethan, napakadami mo naman tanong. Siguro, destiny. Kalokohan destiny yan. Umuwi ka na sa inyo. Galit ako sa iyo, Piero. Sorry, Ethan. At saka, may mga pasalob mo ako sa iyo. Pero mamaya ko na lang ibibigay. Nagluto na din pala ako ng umagahan at saka, saglit, mag-iinit lang ako ng pandesal at gagawa na din kita ng kape. Ayoko. Wala akong gana. Mauwi ka na. Bawal ka dito, Piero. Tapos, eto. Nilapitan ako bigla ni Piero. Sobrang lapit. Na halos magdikit na yung mga katawan namin. Hindi ako aalis, Ethan. Hanggang nag-iinarte ka. Hindi na lang ako nakapagsalita kasi sobrang lapit eh. Tapos kakagising ko lang baka maamoy ni Piero ang hininga ko. Nakakaya naman. At ayun, wala na akong nagawa. Nagtimpla na siya ng kape at naghain na ng mainit na pandesal. Tapos, nagluto na din siya ng hotdog at itlog. Kain na, Ethan. Alam mo, naalala ko pa nun. Lagi ka nagkakape sa bahay, tapos sabay tayo kumakain ng pandesal. At eto, naupo si Piero sa tabi ko tapos nilagyan niya ng itlog yung pandesal at ibinigay sa akin. Ayoko. Hindi ako mahilig sa pandesal na may itlog. Wika ko kay Piero. Kunwari lang ayoko tapos eto, ako na yung kumuha ng pandesal ko na nilagyan ko ng hotdog. Ethan, kamusta ka na ba? Huwag ka na magtampo. Nagbalik na ako. Please. Piero, umuwi ka na pagkakain natin. Ayaw na kitang makita at sanay na akong wala ka. 15 taon kang nawala tapos parang wala lang sa'yo. Ethan, kaya nga nagbalik na ako. Ewan ko sa'yo, Piero. Basta, pagkakain mo, malis ka na. At yung 15 taon na nagtatago ka, akala mo ba masaya yun? Ethan, sorry na kasi. Patawarin mo na ako. Di ko lang nasabi sa iyo kasi masasaktan ka. Pero, alam mo, mas nasaktan ako nung bigla ka na lang nawala. Akala ko laro lang. Pero tangay na, inabot ng 15 taon, pero
Tapos ngayon, papakita ka na parang walang nangyari. Kaya nga nagsosorry na eh. Please, Ethan. Bahala ka. Sasabihin nila napaka-arte mo. Wala akong pakialam, Piero. Maarte na ako, maarte. Basta, malis ka na. Patay ako nang makita ka. Okay. Sige. Uwi ka ni Piero na tumayo bigla tapos nagtungo sa may pintuan. At eto, akala ko aalis na siya. Kaya lang, kinuha niya yung malaking maleta na dala niya tapos eto, dinala sa tabi ko. Oh, regalo ko sa'yo, Ethan. Sorry nakaabala pa ang pagbabalik ko. Para sa ilan lang yan, sana magustuhan mo. Bakit? Ano bang laman yan? Bika ko naman. Secret. Pero Ethan, huwag mo naman muna akong palisin. Porkit mayaman ka na at ako yung mahirap ngayon eh. Para na akong walang kwenta sa'yo. Natigilan ako bigla sa sinabi ni Piero. Ang hirap sumagot kasi baka kapag nagkamali ako, baka pagsisihan ko mga hindi pinag-isipang sasabihin ko. Oo, mayaman na talaga ako. Wika ko naman, yun lang talagang nasabi ko. Okay, edi ikaw nang mayaman pero Ethan, sorry na. Ano ba dapat kong gawin? Piero, ang kulit mo. Wala kang dapat gawin. Pero kailangan mo umuwi sa inyo kasi ginugulo mo ang isip ko. Okay, pero sasamahan mo ako, Ethan. Please. Eh bakit ako sasama, Piero? Ikaw na lang. Tulungan mo akong mag-ayos ng bahay. Please na, Ethan. Oo na, sige na. Pero ano bang laman yung maleta na yan, Piero? Mga regalo ko yan sa'yo, Ethan. Kaya lang nakakahiya kasi napakayaman mo na pala. Baka hindi mo na kailangan yung mga regalo ko. Talagang mayaman na ako, Piero. Tingnan mo tong bahay ko. Ang laki, di ba? Tapos, ang gaganda ng sasakyan sa labas. Wow, Ethan. Kung magtrabaho na lang ako sa'yo kahit hardinero. Sa sinabi ni Piero, parang naisip ko na maganda yung nabanggit niya. Total, wala kaming hardinero. Di, siya na lang. Pwede naman, Piero. Wika ko kaya lang. Paano kapag nakauwi na sina Kuya Cairo at Kuya Taki? Siguradong yari ako. At eto, bigla na lang dumating si Samuel kasama si Taka. Ano ba yan? Ang daming langgam sa labas. Ano bang meron? Bakit parang kay tamis ng nagdaang kahapon? Samuel, si Piero pala. Piero, si Samuel, best friend ko. Pare, kumusta? Ang ganda ng aso mo . Ikaw din, pare. Kamusta? Alam mo, parang mas maganda kung uuwi na lang muna ako sa amin. Total, Ethan, may kasama ka na. Samuel, huwag kang malis. Dito ka lang. At bakit naman, Ethan? Baka makaabala ako. Hindi sa ganun, Samuel. Wala kasing magbabantay sa bahay. Dito ka muna. Sasamahan ko lang muna si Piero sa kanila. Aayusin namin yung bahay nila. Talaga ba, Ethan? Sasamahan mo ako? Hindi ka naman ni Piero. Oo naman, Piero.
Ethan, best friend. Akala ko ba galit ka? Bakit parang napakabilis mo naman na atang bumigay? Wika ni Samuel tapos ito. Napatingin na lang ako kay Piero. Kasabay ang mga ngiting itatago ko sana. Kaya lang di ko napigilan. Ethan, best friend, okay ka lang? Kalmahan mo. Wika ni Samuel. Madalas talaga na mas matimbang ang puso kaysa sa isip. Kasi sabi ko noon, kapag nakita ko siya, baka magalit ako. Pero iba yung nararamdaman ko ngayon. Masaya ako at di ko maiwasang di maipakita ang kaligayahang nadarama ng puso ko.